Mukhang delikado ang Gilas Pilipinas sa New Zealand. Merong 3 higanting player ang kalaban at nagbaon pa ang New Zealand ng isang NBA player. Ano kaya ang gagawin ng ating national team? So matapos matalo sa kamay ng Chinese Taipei ang unang laban ng Gilas Pilipinas, ay tutungo naman ang ating mga pambato sa kanilang second game sa FIBA Asia Cup at mga kalaban naman nila ang rank number 22 na New Zealand. At gaya nga ng inaasahan, dihado pa rin ang ating Gilas Pilipinas sa paparting na laban. Isa na nga sa dahilan ay ang malakas na lineup na nabuo ngayon ng New Zealand at mukhang ito na nga ang pinakamalakas na lineup nila sa kasaysayan dahil ginamit na nila ang kanilang mga star player. Kabilang na nga dyan ang kanilang young NBA player na si Mojave King na nadraft sa NBA noong 2023 bilang second round 49 overall pick ng Indiana Pacers. Ngunit agad din namang na-trade sa LA Lakers. Ngunit kasalukuyang hindi pa ito naglalaro sa regular season ng NBA. Gayunpaman, sigurado magiging problema pa rin to ng Gilas Pilipinas mamaya sa kadahilan ng isa itong 6'5" small forward na mayroong mataas na athleticism at mayroon ding depensa, versatility at slashing ability na siguradong mahihirapan ng Gilas Pilipinas na depensahan ang player na to. Nakakapag-average si Mojave King ng 8.1 points, 4.7 rebounds, and 1.8 assists per game. At meron ding baon na 3 higanting player ang New Zealand. Unahin na nga natin itong kanilang 7-footer na si Ben Gold. Isa itong 20 years old 7-footer na naglalaro sa NCAA Division 1 sa Amerika. At kakaiba nga ang player na to dahil kahit meron siyang mataas na height ay kaya niyang maging 3 o 4. At magiging problema din to ng Gilas dahil wala tayong 7-footer na makakapigil sa player na to. Meron ngang skill set ang player na si Ben Gold na pagiging sharpshooter sa 3-point area at perimeter. Mataas din ang kanyang basketball IQ at isa rin siyang rim protector at maaasahan sa depensa at mararamdaman talaga ang kanyang presensya sa ilalim dahil sa laki niya. Nakakapag-average naman ang player na to ng 7.4 points, 4.3 rebounds, and 1 assist per game. Siya nga pala, hindi maglalaro ang kanilang superstar na si Corey Webster na nagsabi noong luto daw ang laban ng talunin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand last November 2024. At meron pa silang 2 big man. Yan nga si Jordan Ngatay, isa itong small forward na merong height na 6'5" at isang 31 years old at veteranong-veterano ito sa New Zealand mga boss dahil meron nga itong 4-time champion sa New Zealand National Basketball League. At ang last game nga nito sa Tall Blacks mga boss ay noong 2023 pa sa FIBA World Cup. Tangan nga nito ang pagiging sharpshooter at talagang kumakanato sa 3 at nakakapag-average nga ito sa FIBA ng 5 points and 1.8 rebounds per game. At ang isa pang isinama nila sa kanilang lineup ay itong si Tohei Smith-Milner, isang 29 years old power forward at naglalaro nga din to sa NBL sa dating kumpunan ni Kai Sotto na Adelaide 36ers. At meron din tong 2-time champion sa New Zealand National Basketball League at ang huling laro din ito sa Tall Blacks ay noong 2023 FIBA World Cup pa at siguradong ito ang magiging katapat ni Junmar Fajardo sa ilalim dahil dominante at malakas din to sa painted area. Meron nga itong height na 6'10" at meron din tong kalakihan. Tangan nga nito ang pagiging dominante sa offensive rebound, drive inside the paint at pumupukol din to sa 3 kaya mukhang mahihirapan talaga ang ating Gilas sa bagong lineup ng New Zealand.